Amen. So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin yan ay Week 3, Friday. Amen. So dito meron tayong Bible verses, Mark 4:26 to 29. So tuloy-tuloy ito. Amen. And he said, "So is the kingdom of God, as if a man casts seed on the earth, and sleeps and rises night and day. And the seed sprouts and lengthens. How? He does not know. The earth bears fruit of itself, first a blade, then an ear, then full grain in the ear. But when the fruit is ripe, immediately he sends forth the sickle, because the harvest has come." So, sinasabi rito yung kaharian ng Diyos ay ganito, no? Katulad nito, no? Sabi niya, ito ay katulad sa isang binhi na naihasik sa lupa. Diba? At syempre, pagkatapos maihasik, yung naghasik, natulog, bumangon, araw, gabi, at anong nangyari? Syempre, yung seed ay sumibol na. Okay? At siya ay lumago, no? At ang lupa, no, siyang nagdadala ng bunga, no? So una, ito ay naging katulad ng isang blade, no? So isang blade, parang dahon, isang blade. Then an ear, tapos naging full grown in the ear. Okay, tapos sabi rito yung fruit ay nahinog na. At syempre, pagkatapos na mahinog yung bunga nito, dumating na yung pag-aani. So ganyan ang istorya ng kaharian ng Diyos mula sa binhi. So magbabasa na ako. Jesus Christ is the seed of the kingdom, and this seed has been sown into those who believe in Him. Now this seed is growing and developing within the believers. Eventually, this growth and development will have an issue, and the issue will be the kingdom. Amen. So itong seed na ito, no, na hinasik ay walang iba kundi si Jesucristo. No, at ito ay ang binhi ng kaharian. So binhi siya, no? Binhi ng kaharian. At kalaunan itong binhi na ito na naihasik. No? Saan siya naihasik? Sa mga mananampalataya. Sa mabuti, nahasikan tayo nito. Naihasik ito tungo sa loob ko, sa loob mo, sa loob ng mga mananampalataya. At syempre, dahil ito ay binhi, ito ay lumago. Nagkaroon ng development sa loob natin. Ay, mga binhi, huwag nating maliitin yan. Kapag yan ay naihasik tungo sa lupa, uusbong yan. No? At magkakaroon ng pag-unlad. Kaya karamihan, yung mga nakikita natin sa paligid natin, mga binhi lang yan. Pero makita mo isang kalupaan, may mga puno, may malalaking halaman, kulay berde, nanggaling yan sa maliit na binhi lang. So, ganun yung kapangyarihan ng binhi. No. At itong binhi ng kaharian na naihasik sa atin, lalago, okay? At siya ay magbubunga. No, magkakaroon ng issue, resulta, at yan ang kaharian ng Diyos. So mula kay Kristo na binhi na ihasik sa mga believer, lumago, nag-develop, naging ang kaharian ng Diyos. So yan yung origin o pinanggalingan ng kaharian. Hindi siya basta bumaba mula sa langit, kundi nag-develop siya mula sa isang binhi na naihasik sa mga believer. In the parable of the seed in Mark 4:26 to 29, we see the development of the kingdom seed. In verse 26, the man, okay, sasabi dito, may isang lalaki, isang tao, at yung man na yan ay si Jesucristo bilang siyang manghahasik. Siya yung sower. Okay. The man, the Lord Jesus as the sower,
And the seed is the seed of the divine life sown into the believers of Christ, indicating that the kingdom of God is a matter of life, the life of God, which sprouts, grows, bears fruit, matures, and produces a harvest. Amen. So, inuulit sa atin yung origin ng kingdom. Paano siya naibunga? So, ay isang binhi na naihasik. At itong binhi na to, sinabi natin kanina ay si Jesucristo. Dito naman sinabi na itong binhing ito ay ang dibinong buhay. Kasi bawat binhi ay buhay. May buhay yan. No, ang binhi ay buhay. Kaya lang para siya ay umusbong, magkaroon ng development, kailangan mo siyang ihasik sa lupa. No? At sinasabi natin, ang binhi ng buhay na ihasik sa mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ang lupa, oo. Ang puso natin ay mga lupa. Ang puso natin, yan ay lupa na kung saan yung binhi ng dibinong buhay, pwede siyang ihasik. No? So, ang pagkalikha ng Diyos sa tao ay katulad, no, sa isang lupa na pwedeng ihasik ang dibinong buhay. Yan ang pagsasalarawan sa atin. Amen. Tapos sinasabi rito, itong karya ng Diyos ay isang bagay ng buhay kasi binhi ang pinag-uusapan natin. No, na may kinalaman sa buhay ng Diyos na naihasik, umusbong, lumago, namunga, na umabot sa kagulangan. No, at ito ay nagbunga ng isang pag-aani. Siyempre, pag-aani, nangangailangan muna ng kapanahunan yan, ng pag-unlad, paglago, no, hanggang dumating yung panahon ng pag-aani. Kaya sinasabi natin, ang mga pag-aani, madalas dumadating siya sa kagulangan na, hinog na. Oo, yung mga halaman, ganyan, pag tinignan mo, iba na ang kulay. Di ba? So pag lumalago sila, berdeng-berde sila, yung mga bukid. Pero pag malapit na ang pag-aani, iba na. Golden na ang itsura nila. Ready for harvest. Mga magsasaka, ano na yan? Talagang tuwang-tuwa na sila. Amen. Amen. So verse 28, the earth is the good earth, signifying the good heart created by God for His divine life to grow in man. Such a good heart works together with the seed of the divine life sown into it to grow and bear fruit spontaneously for the expression of God. So good earth ito. Mabuting puso ito. Sabagat nakita natin ito sa talinhaga ng sower, mayroong iba't ibang klaseng puso, iba't ibang klaseng lupa. Yung tatlo, negatibo. Pero dito sa apat na ito, mayroong isang good earth, mabuting lupa. Kaya itong binabanggit dito, na kung saan yung binhi ay naihasik, tumubo, lumago, nag-develop, ito ay mabuting lupa. Mabuting lupa. Hanggang umabot siya sa harvest. Mabuting lupa yan. Magandang puso. So mga kapatid, sana naintindihan natin ito mula sa mensaheng ito. Makikita mo kung ang iyong puso ay mabuting lupa. No, kung mabuting lupa yan, dapat yung ihinasik na buhay dyan, lumago siya. No, lumaganap. No, at naging kaharian siya. No, naging kaharian. Ang ibig sabihin, mula sa binhi na yan, no, naibuo ang kaharian sa tao. No, yung buhay na naihasik, naging isang buhay na namamahala na sa kanya. Napapamunuan siya. No, nadala sa kanya ang saligan ng kaharian. Nagkaroon siya ng uri, no, ayon sa saligan ng kaharian. Naging ganyang tao siya.
Pero hindi pa yan. Hindi pa yan. Mula dito sa kaharian na ito, naibunga niya ang eklesiya. No, yun yung kumpletong bunga ng isang mabuting lupa. No, kailangan umabot siya sa punto na nasa buhay eklesiya siya. Mula sa kaharian, nagbunga ng isang pagtatayo. At itong pagtatayong ito ay ang kaharian na nagbunga sa eklesiya. Dapat umabot doon sa mabuting lupa. Congratulations. Sapagkat kung hindi umabot sa buhay eklesiya ang binhi na naihasik sa iyo, ibig sabihin nito, kulang siya. Maari may paglago, maari may individual na paggawa, pero hindi siya umabot sa buhay eklesiya. Hindi ka na itayo. Ayaw mo ang buhay eklesiya. No. Hindi ka sumasama sa mga aktibidad ng buhay eklesiya. Nang ibig sabihin, wala kang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. So, diretso kong sinasabi to. Na mga hindi nagbubuhay eklesiya, nagpapakabanal na individual, ay mga taong walang pagpapahalaga sa panahon na ito sa gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay sa pamamagitan ng kaharian kung saan ang mga tao ay naihubog, napasakdal sa pamamagitan ng saligan ng kaharian. At umabot sila sa pagbubunga ng eklesiya para sa gawain ng Panginoon. Kung walang eklesiya, walang aktibidad ng Diyos ngayon, walang pagpapatuloy ang gawain ni Kristo. Subalit dahil sa eklesiya, merong gawain ng Panginoon ngayon. May pagpapalaganap. Pero kung wala ka sa buhay eklesiya, ibig sabihin nito, wala kang pagpapahalaga sa gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay eklesiya. Kailangan makita natin to. Kulang ang pag-unlad ng binhi sa iyo. Sayang. Maring napasakdal ka. Marami tao napasakdal din itong buhay na ito kahit paano. Naniniwala ko meron pagpapasakdal. Pero kung hindi siya umabot, nagresulta sa katawan ng Panginoon sa buhay eklesiya, ibig sabihin, kulang. Pagdating ng Panginoon, tinimbang ka pero kulang ka. Ay, nako. So maganda meron tayong mga message na ganito kung walang pag-i-encourage. At kung nasa buhay eklesiya ka naman ngayon, dapat nananatili ka. Huwag kang paalis-alis. Baka bakasyon. Baka mapahaba yung bakasyon mo. Ang iba nagsasabi, babalik din ako, brother. Balik, hindi mo napapansin ang panahon lumilipas. Lumilipas ang panahon. Ang bilis. Ako, nagulat ako sa kapanahunan. Napakabilis. Kaya kailangan manatili ka sa buhay eklesiya hanggang sa bumalik ang Panginoon. So, yun ang mahalaga. Amen. Okay, so, sabi niya, okay. In verse 28, the earth is the good earth. Okay, nabasa ko na to. So, yung last part niya rito, sabi niya, the seed of Christ, and we are the soil into which He as the seed has been sown. The seed grows and eventually will produce the harvest, the full manifestation of the kingdom. So yung harvest pala, aabot siya hanggang sa full manifestation ng kingdom. So sinasabi natin ngayon, yung kingdom ngayon ay kingdom in reality. Ito ay kaharian sa loob ng realidad na walang iba kundi ang espiritu. Ito ay kaharian, totoong kaharian siya, pero hindi siya nakikita. Kaharian siya sa loob ng realidad. Pero yung harvest niya, aabot siya hanggang sa pagpapakita ng kaharian. Aabot siya hanggang pagpapakita. At ito ay aabot sa pagbabalik
sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. No, kung naalala nyo, siya yung bundok. Pagbalik niya, yung buong sangkalupaan, pupunuin niya, no, ng kanya sarili na katulad sa isang malaking bundok, ang buong sangkalupaan. Sabi ng Revelation, ngayon, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian na ni Kristo. Pagpapakita, makikita mo na yung kaharian na yan. No, napaka-tindi, napaka-powerful. No, wala na yung sinasabi natin na ang Panginoon naghahari sa akin. No. Ibig sabihin, yan ay uunlad, magiging isang harvest. No, at ang harvest niya, yung pagpapakita ng paghahari ng Panginoon. At kung sa ngayon, napagharian ka ng Panginoon, lumago ka, no, nakibahagi ka sa aktibidad ng Eklesiya, sa mga gawain, then itong darating na pagpapakita ng kaharian, maging isang gantimpala para sa iyo. No, natatanggapin mo. No, at itong gantimpalang ito ang pinaka-glorious na pwede nating matanggap sa buong buhay natin. Lampas sa lahat ng makalupang bagay. Kaya mga kapatid, sana magkaroon tayo ng isang pananaw na ganito. No, wag nating sayangin ang buhay natin sa mga bagay na pansamantala. No, mag-invest tayo sa mga bagay na magdadala sa buhay na walang hanggan. Amen. So today's reading na ako. In the eyes of God, the church occupies a very important place. Oh, see? Ulitin ko to sentence na to, ha? In the eyes of God, the church. So alam natin, ang church ay issue siya ng kaharian. Okay? Occupies a very important place. Its position is that of being joined to Christ, and its responsibility is to continue the warfare that Christ fought on earth. Christ the head has ascended, but his body is still on earth. The church as the body of Christ is his propagation, continuing his stance and work to fight against God's enemy. Amen. So ito yung position ng Eklesiya ngayon. Pagkatapos ipakita sa atin ang kaharian, kung saan tayo ay nadalan, matapos tayo maisilang na muli, dito sa kaharian, pinerfect tayo na maging isang tao ng kaharian sa pamamagitan ng saligan ng kaharian na binanggit sa atin sa chapter 5, 6, 7 ng Matthew. Maging isang tamang tao tayo, nabuuan tayo. At naging isang mamamayan ng kaharian. Yan yung pagpapasakdal. At mula dyan, naibunga ang Eklesiya, ang katawan ni Kristo, para sa pagsasagawa ng walang hanggang layunin ng Panginoon. No? At ang ulo ng Eklesiya ay si Kristo. No? Pwede mong sabihin, sumalangit siya. Diba? Siya ay naupo sa kanan ng Diyos, no? Bilang ulo ng Eklesiya. Pero ang kanyang katawan, ang Eklesiya, nandito sa lupa ngayon. No? At ito ay magpapatuloy na makibaka, no, sa kanyang kaaway. Kaya ang mga tao na nananatili sa Eklesiya, no, ay kasama ni Kristo ngayon sa pakikibaka sa kanyang kaaway. Kaya ang buhay Kristiyano, ito ay isang labanan. No, huwag nating pabayaan na tayo'y bumagsak. No, ang paggawa ni Satanas ay upang pabagsakin tayo. Ano bang isang pagkabagsak? Ang mawala ka sa buhay Eklesiya. No. Yan ay isang pagbagsak. Subalit ang manatili sa buhay Eklesiya ay ang tumanggap ng responsibilidad bilang mga taong naiugpong kay Kristo upang ipagpatuloy ang gawain ni Kristo dito sa sangkalupaan.
no, hanggang makabalik siya, no, hanggang sa madala niya ang pagpapakita ng kaharian. Kaya kailangan niya ng tao. No, kailangan niya ng mga tao na makikibaka. Kailangan isang katawan nito, hindi individual, isang katawan. Ephesians 1:20-23 shows us that the power which operated in Christ is not only raised him from the dead, but caused him to ascend to the heavens. This resurrection power is the power of ascension. Through his ascension, the church received its life, and through his ascension, the church assumed its position of authority and inherited the kingdom. Amen. So, binanggit dito yung kapangyarihan na gumagawa ngayon. Okay? Gumagawa siya sa loob ng eklesiya. Ang kapangyarihan ng Panginoon ngayon, no, na ibinahagi niya sa eklesiya, no, ay ang kanyang proseso. Una, ang kanyang pagkabuhay na muli. Ito ay isang kapangyarihan. No? Ang kapangyarihan na nagbangon sa kanya mula sa kamatayan. Yan ay ang kanyang pagkabuhay na muli. Na kung saan ang kapangyarihan nito, ang kalakasan, no, ng kanyang pagbangon sa kamatayan ay isang puwersa na nasa loob ngayon ng eklesiya. No? Tapos itong pagkabuhay na muli, no, kapangyarihan ng pagkabuhay na muli, itinaas siya tungo sa sangkalangitan. No? At ito yung ascension. No? Na kung saan kasamang naibahagi sa eklesiya, na ang eklesiya ay hindi lang makalupa, kundi meron siyang isang posisyon na makalangit. Nasa itaas siya. No? At yan ay isang posisyon ng autoridad na ibinigay ni Kristo sa eklesiya ngayon. Isipin ninyo ang kapangyarihan ng eklesiya. Nandyan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli, no? At ang kapangyarihan ng pag-akyat ng Panginoon sa sangkalangitan upang ilagay ang eklesiya sa isang lumalampas na posisyon. No? At ito ay ang autoridad ng sangkalangitan na nasa eklesiya. Kaya ang eklesiya, hindi naman pwedeng maggapian eh. No? Ang eklesiya ay hindi nagagapi. No? Ang kadalasang nawawala, yung mga individual na tao. Yung mga individual na tao, nagagapi tayo. Pag tayo yung nag-iisa na, humihina, nababagsak tayo. So, ang isang puwersa na dapat na makita natin ay ang manatili tayo sa eklesiya. Sapagkat ang eklesiya, hindi niya kayang gapihin. No? Dahil ang kalakasan ng Panginoon nandiyan dyan sa buhay eklesiya. Kaya kapag ang iyong direksyon ay pawala sa buhay eklesiya, delikado ka na. Delikado ka. No? Ibig sabihin, ang tinatahak mong landas ay isang landas ng pagkagapi. So yun yung kailangan maintindihan natin. In this way, He brought heaven to earth, and His will can be done on earth as in heaven. When the Lord ascended to the heavens, He transcended all the powers of the enemy, and God subjected all things under His feet. Of course, this is not fully manifested at the present time. Okay. So, yung eklesiya na sinasabi natin na nadala sa sangkalangitan, ay nadala tayo sa isang position, okay, ng sangkalangitan, no, na kung saan ang kapangyarihan ay lumalampas sa kapangyarihan ng kaaway. O, sabihin natin, may kapangyarihan din ng kaaway. No, mas malakas siya kaysa sa individual na believers. Pero bilang church, okay, naiposisyon siya sa sangkalangitan na kung saan ang kanyang posisyon ay lampas sa kapangyarihan ni Satanas. No, kaya nga sa posisyon ng kanyang nasa sangkalangitan,
ipinasailalim niya, sa ilalim niya. Okay? Sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng bagay. Na ang ibig sabihin nito, walang isang bagay, okay, sa ilalim ng kanyang paa na mas malakas kaysa sa kanya. At yan ang posisyon ng Eklesiya ngayon. Sapagkat tayo ay kaisa ng Panginoon sa sangkalangitan. Kaya ang Eklesiya, hindi pwedeng madaig, no, ng mga negatibong bagay. Kaya ang pwedeng gawin lang ni Satanas upang madaig ka, ay ang ilabas ka sa buhay Eklesiya. No, kaya yung mga kapatid na nadi-discourage sila minsan sa buhay Eklesiya, yan ay strategy ni Satanas. No, nadaling ka sa isang sitwasyon na masaktan ka, ma-offend ka, mawalan ka na ng gana. Pero kung malinaw ang iyong pananaw na ito ay gawa ni Satanas, no, hindi ka papayag. Alam niyo kasi tayo, may will naman tayo eh. No, anumang bagay na nangyayari sa buhay natin, okay, ang desisyon ay nasa atin pa din. Nasa atin pa rin. Nasa iyo pa rin ang desisyon. No, kung tutusin, sino ba believer ang hindi nag-isip minsan sa buhay niya na aalis siya sa church life? Halos, tingin ko halos walang ganyan. No, at least once or several times pumasok yung ganyang klaseng kaisipan sa isip natin. At yan ay isang kaisipan na nilalagay ni Satanas sa tao. No? At yan ay isang kapahamakan at pagkatalo na kailangan maintindihan natin. Amen. Okay, so verse 23 clearly shows that the church and Christ are inseparable. The church is filled with Christ. It is the fullness of Christ. The overflow of Christ. God's desire is to gain a corporate man, the church, which is formed of individual saints who are put into Christ, is the corporate Christ. Amen. So, corporate Christ, sama-samang Kristo. Isa lang si Kristo, okay? Pero, lahat tayo ay may Kristo. Kapag tayo ay pinagsama-sama, tayo ay isang katawan. At itong katawan na ito, okay, ay ang katawan ni Kristo. Kaya ang Eklesiya at si Kristo, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yan. Inseparable yan. Si Kristo ang ulo, ang Eklesiya ang kanyang katawan. So, hindi siya pwedeng paghiwalayin. No? Kaya, itong Eklesiya ay mga believers na naipasok kay Kristo. Naging corporate at naging isang katawan. Okay, as the body of Christ, the church is the continuation of Christ. Okay. Everything that belongs to Christ belongs to the church. The position that Christ attained is the position that the church has attained. The works that Christ accomplished are sustained and perpetuated through the church. So yung identity, nandyan siya. Ibig sabihin ng identity, hindi pwede paghiwalayin at kung ano yung ulo, yun ang katawan. Kung ano ang na-accomplish ng ulo, yun din ang na-accomplish ng katawan na i-transmit, no? Transmit, na ibahagi tungo sa katawan. Kaya hindi sila pwedeng paghiwalayin. No? So ang maganda rito, si Kristo ay victorious sa kanyang gawain. At dahil si Kristo ay victorious, yung Eklesiya, okay, na hindi pwedeng ihiwalay sa kanya, ay victorious din. No, merong transmission yan. No, merong tinatawag nating isa. No, katulad ng, siguro magandang paglalarawan dito, lahat ng food o pagkain na isinubo mo sa iyong bibig, di ba, ang bibig natin ay bahagi ng ulo natin. Lahat ng binahagi mo sa iyong bibig, magiging bahagi ng buong katawan mo. No? Hindi niya pwedeng sabihin na, yung food, hanggang dun lang sa kamay ko o kaliwang kamay ko dadalhin. Hindi, kailangan sa buong katawan yan. Kaya ang buong katawan ay nakikibahagi sa tagumpay na nakamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga proseso. Ang mga bagay na dinaanan niya
ay naging mga bagay na dinaanan ng katawan, no? At ang mga bagay na natamo niya, no, ay mga bagay din na natamo ng katawan. Ang victory ng ulo ay victory din ng katawan. Kaya ganun kalakas ang katawan. At ang katawan ay laging corporate. Corporate siya. No? Ang sino mang humiwalay sa katawan ay magiging hindi bahagi ng katawan. Kaya mahina na siya. Diba? Kaya yung minsan, diba, may mga bahagi ng katawan na kailangan putulin, amputation. Hindi na bahagi ng katawan yun. Kasi na-amputate na yun. Ang bahagi lang ng katawan, yung nakadugtong sa katawan. Kaya practically, ganyan ang kailangan makita natin. Tayo ay hindi humihiwalay sa eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Mas higit kang sumasama. Okay, may practicality siya kasi. Ang eklesiya kasi, merong aspekto ng buhay. Yan ay sa loob ng espiritu. Na hindi ka naman pwede mahiwalay na sa eklesiya. Sa aspekto ng buhay. Pero yung practicality niya, yung mga pagsasagawa, okay, pwede kang mawala, pwede kang mahiwalay, pwede kang hindi sumali. No? Pero kung nakita mo na ang mga pagsasagawa practically ng eklesiya, okay, ay ang pakikibahagi natin sa tagumpay ng eklesiya, dapat kasama ka sa practical aspect ng mga pagsasagawa ng eklesiya. Kaya nga, yung salitang eklesiya, okay, literally, ang ibig sabihin niyan ay meeting. Meeting. Di ba? Ano ba ang church? Gathering. Ecclesia. Gathering. Na ang implication niyan ay magsama-sama. No? Sasabihin mo, ako naman hindi nawawala sa ecclesia eh. Nandiyan naman ako sa espiritu. Tama yan. Hindi ka mawawala sa ecclesia. Pero practically, kung hindi ka nagmi-meeting, hindi ka sumasali, nawawala ka sa mga aktibidad ng eklesiya. Wala ka sa eklesiya sa practical na aspect. No? At tandaan natin, no, ang practical aspect ng eklesiya ang nagdadala sa atin ng mga pagpapala. At ito din ang magdadala sa atin sa pagpapakita ng kaharian. No? Hindi ibig sabihin, ikaw ay bahagi ng eklesiya sa buhay, sa espiritu, no? Tatanggap ka ng gantimpala. Hindi. Ito ay ang pagpapala o ang gantimpala, okay, ay pahahalagahan ng Panginoon, no? Sa isang practical na aspekto ng pagtatayo. No? So, kailangan na iintindihan natin yan. No? Yung pagsasagawa ngayon, yan ang pinakamahalagang bagay, no, sa aspekto ng eklesiya. Isipin mo, pag walang nagmi-meeting, walang nagsasama-sama, walang gumagawa, asan ang gawain ng Panginoon? Asan ang kahayagan ng eklesiya? Di ba? Paano ipapalaganap ang Panginoon kung walang makikibahagi diyan? Di ba? Kaya ang Panginoon, no, irerespetuhin niya ang lahat ng mga taong nakibahagi sa practical aspect ng pagsasagawa ng eklesiya. No? Kaya kailangan mamulat yung mata natin. No? Meron din namang iba na hindi man ganun kaaktibo sa mga pagsasagawa ng eklesiya. No? Sa isang panig, meron din siyang bahagi. Katulad ng mga iba na nakikibahagi ng kanilang material na yaman upang suportahan ang buhay eklesiya. No, yan ay mainam din na bagay at meron din aspektong ganyan. No, so, ibig sabihin, may bahagi din siya dyan. Kasi meron siyang pagkukontribute, pagbibigay, pagsusuporta. Pero pag entirely wala kang ginagawa, no, para sa buhay eklesiya, zero. Lagi nasa bahay lang. Wala talagang kaugnayan sa eklesiya. No, yan ay delikado.
Amen. So sabi dito, the cross of Christ produced the church, and the church brings in the kingdom. Hence, the church stands between the cross and the kingdom. The present age, the present age is the time for the church to practically realize the victory of Christ. Kaya binanggit dito yung salitang present age. Practically. Diba? Practically, ibig sabihin, ay pagsasagawa, practically. Okay, so meron siyang spiritual aspect, meron din siyang practical aspect. At yung practical aspect ng pagsasagawa ay itong panahon na ito. So mahalaga ang pagsasagawa sa kapanahunan na ito. Tapos sinasabi niya, ang eklesiya, ay nasa pagitan ng krus at ng kaharian. So, hindi niya ito masyadong in-explain. Pero pwede natin sabihin, ang krus ay ang kapangyarihan ng Panginoon upang tapusin lahat ng mga negatibong bagay sa buhay natin. So, merong ganyang aspekto ang eklesiya, no, na kung saan ang mga negatibong bagay ay dapat tapusin natin. At ang kaharian naman ay ang buhay ng Panginoon na nagpapasakdal sa atin upang gawin tayo mga tao, no, na fitted, na tugma sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya yung eklesiya, nakatayo siya sa pagitan ng krus at ng kaharian. Today, God is establishing His kingdom on earth through His church. The church must continue the victorious work that Christ has carried out against Satan. It is responsible for bringing heaven's will down to earth and for carrying it out on earth. Amen. So, binanggit natin yung eklesiya, yung church, interchangeably used. Ang eklesiya, o ang kaharian, no, ibinunga niya ang eklesiya. At ang eklesiya naman, isinasagawa niya ang puso ng kaharian. Na kung saan, dalhin niya ang pamamahala ng sangkalangitan tungo sa ibabaw ng lupa. No? At upang kanyang palayasin ang gawa ng masamang isa dito sa lupa hanggang maitaboy siya. No? Hanggang sa itaboy siya tungo sa kailaliman na kung saan si Satanas ay mabibilanggo ng 1,000 taon. No? Kaya ang direksyon ng eklesiya ngayon ay isang direksyon na kung saan tinutuos ang masamang isa, ang kanyang gawa, no? Ang kanyang paghahari sa ibabaw ng lupa ngayon. Unti-unti, lumalaganap ang kaharian ng Diyos. No? At ang kaharian ni Satanas ay dinadaig, tinutuos, no? Tinatalo, no? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, ang laki ng role ng eklesiya sa gawain ng Diyos sa panahon na ito. Kaya ang isang maayos na Kristiyano, dapat merong kang bahagi sa buhay eklesiya. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng buhay eklesiya. At ito ay ang pagpapatuloy ng iyong gawain sa lupa ngayon. Kung saan, Panginoon, ibinahagi mo ang lahat ng iyong mga nadaanan, natamo, tungo sa eklesiya, upang ang eklesiya ay manatiling malakas at mandaraig at punong-puno ng tagumpay laban sa iyong kaaway. Kaya Panginoon, pinapakita mo rin ang kahalagahan ng pananatili sa loob ng buhay eklesiya, kung saan nawa ingatan mo kami, Panginoon, upang kami manatili dito hanggang sa iyong pagbabalik. Amen.